18 years old and I'm here in front of you to report my topic is all about tributo during Spanish colonial period. So let's start. Let's go. Tributo, the taxation system during the Spanish colonial period. So, ang sistemang pagbubuwis na ipinatupad ng mga Kastila noong panahon ng kolonyalismo sa Pilipinas. Tatalakayin natin ang kasaysayan nito, kung paano ito ipinatupad, ang epekto nito sa mga Pilipino at kung paano ito maiugnay sa makabagong pagbubuwis. Next, historical background part 1. Tributo, a tax imposed by Spaniards on Filipino natives, paid in cash or kind, rice, chickens, or produce, and paid by male Filipinos aged 16 to 60 except chefs, solders, and friars. So, ang tributo ay isang buwis na ipinataw ng pamahalaang Kastila sa mga katutubong Pilipino. Karaniwan itong binabayaran sa salapi o kaya'y sa uri ng produkto tulad ng bigas, manok o mga ani. Lahat ng kalakihang Pilipino mula edad 16 hanggang 60 ay kailangang magbayad, maliban sa mga pinuno, sundalo at mga praile. Next, historical background part 2. Amount 8 reales or 1 peso. Purpose, fund Spanish colonial government missions military. Collection by local officials, gobernador Celos. So, ang karaniwang halaga ng tributo ay 8 reales na katumbas ng humigit kumulang 1 piso noon. Layunin nito ang punduhan ang pamahalaang kolonyal, ang mga misyon ng simbahan at ang gastusin ng hukbo. Ang mga lokal na opisyal na tinatawag na Gobernador Silo ang siyang naniningil ng buwis. Next, impact and analysis or positive side. Supported government and colony defense, introduced structured taxation system, and strengthened Spanish control. So, sa mabuting banda, nakatulong ang tributo upang masuportahan ang pamahalaan at mapanatili ang depensa ng kolonya. Naitatag din nito ang isang organisadong sistema ng pagbubuwis at mas napalakas ang pamahalaang Kastila sa bansa. So next, impact and analysis or negative side. Heavy burden for poor Filipino families, abuse and corruption by collectors led to resentment and uprisings, and promote inequality, Spaniards, friars, exempt. Ngunit, mas nangingibabaw ang masasamang epekto. Malaking pasanin ito para sa mga pamilyang Pilipinong mahihirap, lalo na ang mga magsasaka. Naging laganap din ang pang-aabuso at iwalian ng mga naniningil ng buwis. Dahil dito, maraming Pilipino ang nagalit at nag-alsa. Bukod pa rito, nagdulot ito ng hindi pagkapantay-pantay at hindi pinagbabayad ng buwis ang mga kasamang mga praile. So next, reflection. Similarities, both and found government mandatory for citizens. Differences, today's taxes are income-based with clearer laws. Lesson, fairness and transparency build trust. So, kung ihahambing natin ang tributo sa makabagong pagbubuwis, makikita natin ang pagkakapareho at pagkakaiba. Katulad noon, ang buwis ay sapilitan at ginagamit upang punduhan ang pamahalaan. Ngunit sa kasalukuyan, ang buwis ay batay na kita at mas malinaw ang mga batas. Ang pinakamahalagang aral ay ang kahalagahan ng katarungan at pagiging tapat sa pamamahala upang makuha ang tiwala ng taong bayan. So next, conclusion. Tributo was one of the earliest taxation systems in Philippine history. Support governance but caused resentment due to unfairness. Shows importance of fairness in modern taxation. Sa kabuuan, ang tributo ang isa sa mga pinakaunang sistemang pagbubuwis sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagamat nakatulong ito sa pamahalaan, nagdulot naman ito ng galit at hindi pagkakaunawaan dahil sa kawalan ng katarungan at katiwalian.
Ito'y nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagiging makatarungan sa makabagong pagbubuwis. So next, references. Philippine History by Zaid Agoncillo, National Historical Commission of the Philippines, Bureau of Internal Revenue Historical Notes. Thank you so much!